mukhang merong sabwatang. Kahit anong gawin yung paninira dyan, hindi kayo paniniwalaan. Meron ba silang mga binabatong putik na nagpapakita na linustay o binulsa ni VP Sara Duterte ang mga confidential fund ng siya mayor? Wala! Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ayon nga kay Atty. Salvador Panelo, nagsisimula na itong paninira ng mga posibleng gustong makaangat or gustong umangat pa ang kanilang posisyon sa 2028 at sinisira na umano. Ngayon pa lang, itong si Vice President Sara Duterte. Ika nga, nagsisimula na ang kanilang strategiya na sirain ang Vice Presidente na posibleng tatakbo sa 2028 presidential election, mga kababayan natin. Dyan, nagsimula na ang labanan sa Panguluhan. Aha. Sinisira nila ang Vice Presidente Inday Sara. At isa pang nakikita ko dyan, mukhang itong mga kaalyado niya sa Kongreso ay hinahayaan lang ang mga kaliwa. Bakit kaya? Ang tanong, Hindi lang po yan, mga kababayan po natin. Kung naobserbahan nga ni Atty. Salvador Panelo, na mukhang ang kaalyado ay hinahayaan na lang na sirain itong si Vice President Sara Duterte. Yung iba nga ay nilaglag pa mismo itong si Vice President Sara Duterte dahil ang kanilang pinuno ay mukhang may maitim na balak. So mga kababayan po natin, ito na kaya ang posibleng sisira ng unit team na pilit binuo ni Pangulong Marcos. tunay nga ba silang kaalyado? Dahil Yun nga lang. ba, ang leader ng Kamara de Representante ay gusto rin maging presidente. Yun. At hinahayaan itong mga kaliwa na banata ng Vice Presidente. Mukhang merong sabwatang conspiracy ang dalawang grupo upang siraan ang Inday Sara. Pero alam niyo, sa totoo lang, wala kayong magagawa dyan. Talagang si Inday Sara nagbigay na ng kanyang kagalingan at tinanggap na ng taong bayan. Kahit anong gawin yung paninira dyan, hindi kayo paniniwalaan. Alam mo, Attorney Sala, no? Well, hindi na tanga ang mga Pilipino. Alam na nila yung mga galawan na yan, Attorney. And hindi natin masasabi ano pa pwede mangyari in the coming months or in the coming years na kapapalapit yung next presidential elections. Pero, ito na napapansin na ating mga kababayan. Iba si VP Sara kasi hinaharap niya lahat ng issues na tinatapon sa kanya. Ay, wala naman silang, wala. Itong si Inday Sara, tatawa lang sa kanila eh. Bring it on! So, yun nga mga kababayan po natin, ayon kay Atty. Salvador Panelo, mukhang may sabuatan nga conspiracy na nangyayari ngayon sa mga paninira at kung ano-anong allegation issue, lalo na itong confidential fund, mga kababayan po natin. Mukhang ito yung drama na nakita nila na posibleng sisira kaya Vice President Sara Duterte. Kaya nausot tuloy ang sinasabing walang laman confidential fund, yung mga nagpo-post ng kanilang wallet na nakatatak walang laman na confidential fund So kahit ano pang paninira na gagawin nila kay Vice President Sara Duterte, ang sabi ni Atty. Salvador Panelo ay hindi sila magtatagumpay. At kung si Atty. Harry Roque naman ang tatanungin, mga kababayan po natin, na dapat ay mag-focus ngayon itong mga sumisira kay Vice President Sara Duterte sa ating problema ng ating bansa, lalo na sa sobrang mahal ng pangunahing bilihin. Saka na lang itong 2028 election, malayo pa para simulan ang paninira at pamulitika sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Bakit? Meron bang adverse finding kahit kailan ang COA laban kay then Mayor Sara Duterte? Wala. Meron ba silang mga binabatong putik na nagpapakita na linustay o binulsa ni VP Sara Duterte ang mga confidential fund ng siya mayor? Wala. Nag-iingay lang sila in aid of election in 2028. Dagdag pa ni Roque, So yun nga mga kababayan po natin para umano sa election sa 2028. Kaya maingay ngayon itong si Hontiveros, si Castro, sino pa ba na talagang pilit na hinahalongkat ang confidential fund na mas malaki pa ang confidential fund ng Davao nung mayor pa itong si Sara kaysa Makati, Quezon at ilang malalaking syudad pa. So siyempre hindi makumpara. Yan yung kagandahan naman ng nagagawa ngayon sa Davao, mga kababayan po natin.
kuha ng mandato galing sa taong bayan, gawin mo yan sa pamamagitan sa pagtayo ng iyong mga nagawa na. Hindi yung paninira lamang ng mga kapwa kandidato. Hindi pa sila natuto eh. Ginawa nila kay BBM yan, binato ng lahat. Anong sabi ng taong bayan? Wala kaming pakialam. Naging gobernador ito. Yumama ng Ilocos Norte sa panahon na pinagkakaitan sila ng pondo dahil sila ay oposisyon. So tingin namin, siya ang karapat-dapat na maging presidente. Ganyan din po kay BP Sara. Aba, isa lang naman ang sasabihin ni BP Sara, ganito kami sa Davao, sana buong Pilipinas ay ganito. Pangalawang taon na nawala na ang problema ng insurgency dyan sa Davao. Hindi ba natin gustong makita yan sa buong Pilipinas? At yan po ang ginagawa ni BP Sara sa kanyang confidential fund. Giit pa ni Roque, hayaan sana si VP Sara na gawin nito ang pinakamagaling nitong magagawa gaya sa Paquibato District na malaya na mula sa kamay ng teroristang CPP, MPA, NDF at nag-e-export na ngayon ng kanilang produkto mula sa kakao. Panawagan naman ni Roque sa mga naninira kay VP Sara. Itigil na po ang pamumulitika. Itutok ang ating lakas at ang oras doon sa issue na nagtataasa ng presyo ng bilihin. 49% po ang buong ating mga sambayanan, yan ang problema. So, yan nga po mga kababayan po natin, napakaganda itong suggestion ni Attorney Harry Roque na itutok dapat ang problema doon sa sobrang mahal ng bilihin ngayon. Maghanap ng solusyon, hindi dapat magsisihan, lalong-lalo na hindi dapat muna mamulitika ngayon. Lalo na't maaga pa para sa election agenda mga kababayan po natin. So alam naman po natin at malinaw para sa taong bayan kung sino ang nasa likod nitong posibleng sabuatan nitong makabayan para sirain itong si Vice President Sara Duterte. Ano nga ba ang sabi ni Vice President Sara Duterte na sa mga bumabatikos at naninira sa kanya? Yung mga bumabatikos at naninira o mano sa kanya, mga kababayan po natin, at galit sa confidential fund, ay sila rin umano ang ayaw ng kapayapaan. So bakit? Yan ang kanilang agenda. Sirain ang ating gobyerno, ayaw ang confidential fund kasi mabibisto ang kanilang tinatagong sikreto. So kung walang confidential fund, itong Office of the Vice President na isa sa ginagamit sa paniktik nga nitong mga miyembro nitong mga kaliwang grupo sa kanilang pagre-recruit diyan sa mga schools. At tandaan po natin, hindi lang yan sa schools kundi sa NTF-ELCAC dahil isa rin sa mga official vice chair itong si Vice President Sara Duterte. So talagang napakarami ang kanyang trabaho, napakarami ang kanyang mandato na kailangan ng confidential fund. So ganun pa man ay wala lang problema sa ating Vice Presidente kung walang confidential fund. Pero syempre, talagang wala tayong maaasahan na magiging output, anong mangyayaring output kung wala ang ipupundo. Di ba mga kababayan po natin? Unang-una, wala naman silang patunay na talagang ginasta itong confidential fund ng hindi maayos o ibinulsa nga ba ni BP Sara. Wala naman silang patunay. Mismo yung Commission on Audit, walang nasasabing nagasto ba ni BP Sara ng hindi maayos ang confidential fund nung nakarang 2022 at nung mayor siya sa Davao City. Wala. Ang gusto lang nila ipalabas na malaki ang confidential fund para isipin ng taong bayan na binulsa o ginastos ni Vice President Sara Duterte. So ganun pa man, marami pa rin ang sumusuporta sa ating Vice Presidente.